Sugod ta, before ta magsugod, gamit ta sa rebound technique kung gikinahanglan. Sugod ta. Amahan na mga Diyos na ningatak na sa kagabhiyon. Kami magaduol ng sabda sa imong balaan nga presensya, magahangyo sa imong panlabang sa tagsa na makinabuhi. Nga din ang balaang espiritu may magalihok sa imong makinabuhi, magkatudlo, lagi sa imong pulong. Gamit ang imong alagad siya ano nga paagi. Salamat sa dugang kaalam, salamat sa imong makanakan usab. Among ginatugyan king tanan nga kanimo, among prayer nga himaya ikaw sa among makinabuhi. Ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat. In Christ's name, Amen. The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, padayon kita sa itong pagtuon sa isolation of sin o na kita karon sa actually gossip, no? Sa isolate past sins na to, no? Sa pag-isolate gikan sa mga sala na to nga nahimo. O kusana niya na kining gitawag na to mga mental sins, verbal sins o overt sins, no? O inumduman na to nga ang pag-isolate sa past sins, morning second step sa gitawag na to o unsaon na to nga maka-produce kita og genuine Christian service. Para makabalik kita sa spirituality, gamit kita sa rebound, ang una, 1 John 1:9. And then 1 John 1:9, kinahanglan nga masundan siya sa number 2, nga kining gitawag na to isolation of past sins, no? Isolation of past sins tungod kay kung dili ta kabalo mo isolate sa kadalian ng lubat. Okay. Tungod kay kung dili kita kahibalo mo isolate sa mga past nga mga sala, magsigil lang tagbalik-balik sa rebound. So kinahanglan kung mo isolate sa past sins, kung halimbawa nasuko ta, sala man ta niya na, and then atong gi-rebound nga nakasala ta, and then isolate, no? Buti pa sabot isolate nga kalimti na nang imuhang pagkasuko. So usay man god magdumot ta, and then sa atong pagdumot nag-rebound ta, pero mubalik gyapon ang pagdumot, so wala ta nag-isolate sa past sins ni anak. So nagkasina ta, and then atong gi-confess, gi-rebound na to ang atong pagkasina. And then pagkahuman ni anak, wala ta nag-isolate, so balik na po ta sa rebound, magbalik-balik ta ni anak. So mo ka na nga importante kayo ang rebound, isolation of sins, and then keep moving. O na nang trabaho na ta. So naputol kita kaganina, ginamuntag na nakita sa gossip, no? Gossip na human kita sa maligning and judging. So sinudutang na kita, maligning human na kita, judging, and then na kita karon sa gossip. To see something derogatory, ang kulong derogatory nagpasabot nga makapaminos, no?
Mm. So, derogatory. To say something derogatory to cattle, that means vulgar. And then to be a rumor mongerer, no? Yung gitawag na to chismis or chismosa, no? To consistently report behind the scenes information, especially something intimate or sensational about a person, is to gossip, and then a violation of the privacy of the royal priesthood. So ang gossip sa kini siya ka violation sa privacy of the royal priesthood. Murag nang hilabutan nini, no? Once nga nang hilabuta sa kinabuhi sa katao, that's a violation, no, of the doctrine of the privacy. So ang atong pagkapari, kinahanglan nindot ang atong relasyon nga to sa Dios. Ug maguba ang atong relasyon nga to sa Dios, sa dihang kita manghilabot sa laing tao. Atong tugutan ang ilahang pagkapari nga ila pong i-develop ang ilahang nindot nga pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So when a fellow believer sins, his privacy is still to be respected. Matthew 18:15, no? Makasala man ang atong mga igsoon sa Ginoo, iyahan ang privacy, no? Ayaw gilabti siya, no? So his privacy is still to be respected. Matthew 18:15, no? Hindi man ta dapat maghukom. Kaya kung maghukom ta, paghahukman usab kita, bisa ato ang standard sa paghukom. Matthew 7:1 ugto na siya, no? So privacy means you are not to be a busybody. Unsa man ning word nga busybody diri, no? Anong gingon din ni privacy means you are not to be a busybody. So the word busybody, tig hilabot, no? Dili ta dapat tig hilabot. Dili ta dapat manghilabot sa uban, no? 2 Thessalonians 3:11-15 dapat makakunta niya na. Ug magkinabuhi ta ning gitawag na to principles nga but to live and let live. Magkinabuhi kita ug atong tugutan ang uban usab nga magkinabuhi sila, no? As unto the Lord. So live your life as unto the Lord and afford others the same courtesy. The lives of others are none of your business. Just remember, no? The lives of others are none of your business. Dili na to negosyo, dili na to business ang kinabuhi sa uban. Ang ilahang kinabuhi, sila ang manubag sa Diyos. Ang atong kinabuhi, kita ang manubag sa Diyos. So if you do gossip, you will only hurt yourself. So kung magbuhat dita, magtabi-tabi dita, samara nga gipasakitan na to ang atong kaugalingon. God's discipline will fall on you, not on the victim of your gossip. So kita na hinoy pagdisiplinahon sa Diyos. Imbis ang pagdisiplinahon sa Diyos katong nakasala itong igsoon, mura ra gitabangan nato ang atong igsoon nga di siya madisiplina ug nga kita ang magpadisiplina. So triple compound disiplina ni siya, no? If however you are the victim of gossip, do not try to explain yourself. So halimbawa kita tabi-tabion, hindi na ta kinahanglan mag-explain yan, kasi sila may manubag ana. In fact, an explanation usually makes matters worse. Let the Lord vindicate you, no? Atong tugutan nga ang Diyos na ang mag-vindicate sa tuwa, no? So people always believe what they want to believe. If you are walking in fellowship with the Lord and maturing, what matters is what the Lord thinks, not what people think and say. So man sa gossip. Now, manufacture of controversy. Because self-centered and arrogant believers fail to resolve their differences with other people,
They complain to outside parties to gain sympathy and support. Mo ni problema no kining manganbas na ta subang tao nga mosuporta sa tuwa. Ang gusto na to nga musimpatiya sa tuwa. Murag mo na ninitabo sa tuwang nasod karon no? Pilipinas. Ang puan ng ginatong nasod kay ang pikas o pikas nagsige nag pangayo og suporta, simpatiya. Ug ang atong nasod na divide na, no? Ang Senate divided na, ang mga leaders na to divided na isa pikas, na isa pikas. So mo na ning hitabo sa tuwa no? Manufacture of controversy no? And then wives complain about husbands and vice versa. Workers whine about the boss. Members of the congregation express resentment toward their pastor. These manufacturers of controversy create dissension when they recruit uninvolved and innocent persons to join in against the object of their hatred and malice. Mo ni no, mangita-taog ka ng kakampi. Mangita-taog suporta sa lain. No? So, manufacture of controversy. There is a public confusion. No? Kining public confusion. Ilang duman na ito no? Importante po ni. Some people think that a revival begins with open confession of sins. A heresy that has been practiced throughout history. Maginig kasagaran gi-practice sa kasaysayan na ni. So public confession is to start a fire with your tongue. So it puts the thought of your sin in the minds of all who hear the confession. Maraming problema. Kaya basta mag-confess gani ka sa imong sala, ang imong sala noon, moadto na hinoon sa huna-huna sa mga uban nga nakadungog sa imong confession. So public confession can initiate a reaction of mental attitude sense of self-righteousness, gossiping or judging in the listeners. So mahitabo na noon, makasala na po itong maminaw, mag-judge na pod, mag-gossip na pod, o ikumpara ilang kaugalingon na pod, ngadto sa nakasala. So, nagkalat na hinoon ang gitawag na to, sala. Imbis ang nakasala, usa lang, tungod kay na may public confession, ang tanang naminaw, nakasala na po hinoon. Namo ni problema sa public confession. Murag ang huna-huna manggod na to, nga, mas mayo na public confession, kay parang apologize yun siya, no? Murag na ang atong panghuna-huna. Pero wala to gitanaw nga ang result sa public confession mao nga butang kita og mental attitude sense sa mga nakadungog. Nag-create og sala ngadto sa wala magkasala ug sumala sa ilang nadunggan, pwede na pud hinuon nila nga igasip ang imong sala o pwede na pud sila nga maghukom sa sala sa ilang nadunggan nga ingunanang salaa. So public acknowledgement can reopen the wounds of an injured party. So embroil previously uninvolved parties or reveal sins particularly revolting and shocking to others. Say inatano ma-surprise man kita no. Kadang na adunay bagong balita nga atong madunggan no. Especially kung suod kay kanato. But you say confessing my sins publicly makes me feel better. Say maghuna-una tanian ano nga makalingkawas na ta sa dihang atong i-confess ang atong sala sa publiko. So you may think you feel better for the moment, but it does not stop your discipline. In fact, serious damage can result both to yourself and to the other believer. So ang may tabo nini, madamage pa ka, madamage pa ang ubang mga magtotoo. Nganong madamage man ka? Ay mong sala ipanabi-tabi man na siya. Ay mong sala ipahibalo na nga sa uban. And then ang uban nga makadungog, mahimo pod nga makasala kay nagtabi-tabi na pud sila.
Mao nang danger sa gitawag natong public contrition. That is why a pastor should never permit anyone to stand up and confess his sins to others. Dili gina dapat tugutan dia sa pulpito. Kung namay nakasala, dili gina siya dapat tugutan. Pwede na, i-confess niya si Ginoo, no? You must control the urge to confess sins to anyone else. Sins are an affront to God and need by namely only to God in the privacy of your soul. Ano sa Psalms 51:4 sama kay David, no? Then James chapter 3 is the great passage on self-control. So, ginanabaya no, sa history sa kalibutan, gusto ginato ang public confession. Mabina ang mga nagtrabaho sa gobyerno o sa simbahan, kung nakasala ang pastor, ginana, no? So, for all we stumble in many ways. If anyone does not stumble in what he says, he is a person, that means, or mature man, he is a perfect man, able to bridle the whole body as well. James 3:2. Halimbawa, kung ikaw, nakadungog nga adunay nag-public confession, and then, pagkadungog nimo niya na, ikaw, kaya nga makakontrol sa imong kaugalingon, nga dili magtabi-tabi, dili mag-judge sa imong nadunggan, nagpasabot nga ikaw, hingpit nga tao. Hingpit, wala nagpasabot nga wala magkasala, ha? Hingpit, buti pasabot, hamto nga tao, mature man. Able to bridle the whole body as well. Nagpasabot nga kaya nimo makontrol ang imong whole body. Una, nakontrol ko din mo imong dila. So, kung nakontrol mo imong dila, nagpasabot nga nakontrol mo imong full body. Now, you can always recognize a mature believer. Dali lang mo ma-recognize a mature believer. He neither judges, timana na to ni, ang sa kamto nga magtotoo. He neither judges, dili siya nagahukom. He neither maligns, dili siya maligning, kanang nagadaot, nor gossips, dili siya nagatabi-tabi. And then he is not guilty of the sin of the long proboscis. He minds his own business. No? Katong mga nagbuhat o mga butang nga diin makapataas sa iyang simod, no? So, he minds his own business, no? Kuya po ning long proboscis, no? Simod na to mo taas. Huwag ka nasyak na sa kapanghitabo. So, it is frightening to contemplate the havoc the human tongue is capable of breaking, no? Makadaot yun. Bandayaning kwan. Atong dila. Mo nang dili dapat ikumpisal sa publiko o sa congregation ang sala sa usa ka magtotoo. So small a part of our anatomy, yet it can nevertheless determine the course our lives will take, as well as destroy the lives of others. Horses may be controlled by bridles, sheep by radars, and even wild animals can be tamed. But the only way to tame the human tongue is under the control of the Holy Spirit and a maximum amount of Bible doctrine circulating in the soul and applied to every circumstances of life. So, makontrol na to ang atong dila sa dihang magatubo ta kantos pagkahamtong. May balo kita nga ang balang espiritu nagalihok nga kanato, ang balang espiritu nag-influence nga kanato. Tungod niya na kaya natong i-control ang atong kaugalingon sa mga tabi-tabi, sa mga pagdaot, pagbutang-butang, unsa pa ng mga butang nga nakita nato nga sin of the tongue.
So now if we put the bits into the horses' mouths so that they may obey us, yes, and they do, we direct their entire body as well. Behold, the ships also, though they are so great and are driven by a strong winds, are still directed by a very small rudder. Gamay lang kayo ng timo, no? Wherever the inclination of the pilot desires. So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Behold, how great a forest is set aflame by such a small fire. James 3:3-5. So bantayanan ang atong dila, no? Gamay lang kayo ni siya nga parte sa atong lawas, pero pwedeng magkasunog. Sama sa gamay nga kudlit sa kalayo, o musunog kini siya sa dako kayong lasang. Kung mabitaw na nga ang away, sa dihang nag-away ang naisala ang isa ka tao, naghilabtan siya, nagkusog away. O sa dihang daghan ang nakasala, daghan ang nakahibalo sa iyang sala, daghan ang involved sa away. O hangtod nga ang whole body na, ang whole congregation na, mo na ang nabungkag tungod lamang sa gamay kayong gitawag na to kalayo. Nawalita karon sa overt sins, no? Kung namoy mga pangutana lang niya, no? Basig na mga controversial nga mga issue dito. So the third area in which you can fail to isolate sin is overt behavior. Kining overt behavior, importante nga masabtan nato ni siya nga usahay kining gitawag na to failure to isolate sin, no? Dili ta maka-isolate sa sala tungod kay natay kanang gitawag na to behavior nga gitawag na to sama nini murder, adultery, drunkenness, stealing are overt activities that the Bible names as sins. So, gitawag kini sa sala sumala sa Exodus 20:13-15, Exodus 20:17, ug sa Romans 13:9. Mga overt sins ni siya. So flagrant perpetuation of mental or verbal sins, or both can result in doing something you know will hurt someone else. Your fear, hatred, or maligning becomes so intense that you yearn to take revenge for some real or perceived insult or wrong. Your retaliation may even involve overt harassment or violence. So, you punch someone in the nose, what have you solved? Nothing. Two wrongs do not make a right. You are a frustrated, confused believer to ever think that violence will solve your problems. No. You have only brought shame and discredit on yourself. When you resort to revenge tactics, you dedicate yourself to perpetual discipline and suffering. You fail to produce for the Lord, and therefore you fail to accomplish the purpose for which you are left in this life, to move to the high ground of super grace. Kung miabuton ta kita sa super grace, mo na ning panahon na nga di na ta hinawayon, di na ta hilabtanon, di na ta nagatabi-tabi, di na ta nagabutang-butang, dili na ta dili na ta manufacturer o away. Sadang miabot kita og super grace. Sadang miabot kita og super grace, gi-maintain na to ang atong fellowship with God. Moment by moment, gi-maintain na to ang atong fellowship with God. Gi-maintain na to ang ato ang experiential righteousness na kinabuhi kita nga balaan.
experientially. Giminti na to ang feeling with the Holy Spirit o nagsunod kita sa kabubuton sa Diyos. Kung na kita sa super grace. O natungod niya na ang atong panghuna-una, ang atong mentality, limpyo sa tubangan sa Diyos. O usab kita limpyo sa tubangan sa atong pagtanaw sa tao. Naman nakita si katulo, no? Kung sa itong number 1 ini, number 1 is, ang sama number 1, rebound. Number 2 is keep moving, isolation of sin. And the number 3 is keep moving. Balikan na ko na ito kadyot. Parang natay idea. So, no? Operating under the law of spirituality. Operating under the law of spirituality. To operate under this law of spirituality, there are 3 procedures you must follow when you sin. Number 1, rebound. Kada mo kasalata, rebound ta. So, dili lang ta magpabilin sa rebound, kay yes, niya na nga time. Kung magpabilin ta sa rebound, kung wala ta nag-isolate sa past sins, gamit na butag rebound, magbalik-balik lang ta sa rebound ini, no? Halimbawa, ang atong sala is nasukuta. Nagdumuta na, basta nasukuta. So, girebound na to nga nasukuta. No, nagdumuta. Kunya, wata nag-isolate. Nagdumot gihapon ta sa yaha. Kinahanglan gihapon ta rebound. Kinahanglan, pag rebound na to, mo isolate ta. Di kaya na nato, di na ta magdumot. Kaya kung magdumot pag ihapon ta, wala pag ihapon, mubalik na puta sa rebound. Ano na puta amahan nga Diyos nagdumot ko. So, isolate past sins, no? Kinahanglan kalimtan nimo. No? Iput nimo sa oblivion, no? Pagkalimot tong salaa. And that's the time nga sa diyan makalimot na ka o mo-isolate na ka sa past sins, mga lagad na ka sa Ginoo, keep moving. Mao ka nang madawat sa tubangan sa Dios ng pagpangalagad. So, dito ganina sa gossip, humana ta sa gossip, humana ta sa manufacture controversy, humana po tayo ng public confusion, no? Dili ang ngayon ang public confusion sa ato ang congregation, no? Ayagin na ninyo gitugot. Nagbuhat ta o nagmultiply ta sa sala, imbis usara ka tao ang nagkasala, nagmultiply ta sa tanang tao ni ana. Naangin ang tanang tao nga makasala. Kaya di biya kaya na to kontrolon, no? So dili ta karon sa overt sins, no? Kumanata sa umanatan ning overt sins, no? Dili na ta karon sa keep moving. So I'm reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So nagpasabot rewards and decorations in eternity. So muna atong ginatumong, no? Reaching forward to what lies ahead. So kanunay kita nga nagaadto sa unahan. Nagasandig kita sa unahan. Press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Philippians 3:13 being at sa 14. Now, hinuluman na to nga ang Diyos adunay paghinatagay o ganti unya sa malabot ng mga panahon. So, kung nagatubo kita nga magtotoo, well, posible makadawat kita og mga ganti sa malabot ng mga panahon. Well, ato ra pud nang matunan kanang rewarding unya sa Bema Seat Judgment. So, God's purpose for every believer is to advance toward maturity.
and the super grace life. Ang super grace life mao kining gitawag na to pinakataas nga level no sa espirituhanon nga pagtubo. God has made grace provision for reaching this goal through the gift of the pastor teacher who communicates Bible doctrine and the volition of the believer who learns doctrine through the filling and mentorship of God the Holy Spirit. Ang katuyuan gid sa Dios nga magatubo gid ta. O ang atong pagtubo pinasikad ka na siya sa grasya sa Dios. Ubusa ang Dios tungod sa kadako sa iyang grasya, naga-provide na to sa mga divine assets ug usa na niya na ang pulong sa Dios. I-providean kita og pulong sa Dios. Kumpleto gyud sa 96 AD na kumpleto gyud ang Biblia from Genesis to Revelation chapter 22 verse 21. Ang katapusan nga word. Amen. So kumpleto ang word of God. Walay lama, dili infallible siya. So kamatuoran siya. O atong pagbasahon siya, may benepisyo siya sa atong kinabuhi. So natay word of God. And aside from that, God has made grace provision for reaching this goal through the gift of the pastor itself, who communicates Bible doctrine. So, gawas niya na nga naipulong sa Dios, nagaprovide po siya og gasa nga mao ang gitawag na to pastor teacher. So ang usa ka pastor teacher, ang iyang trabaho gyud mo ang pagpatubo sa iyang mga karnero. Pagpakaon sa iyang karnero para motubo ngadto sa pagkahamtong. Ug ang Dios wala magakulang niya na naghatag siya og espirituhanong gasa nga pastor teacher. Bisan asa mang dapit, nag-provide siya og pastor teacher. Nitong mga believers nga positive nga magkakaton sa pulong sa Dios. So nagi pastor teacher sana, word of God na pastor teachers. And above all, God provided the mentorship of God the Holy Spirit. Naibala ang Espiritu nga nagatudlo nga ni kanato. When we are filled with the Holy Spirit, God the Holy Spirit nagatudlo nga ni kanato. This is the function of the grace apparatus for perception. So, mao kini ang pamaagi sa Dios nga ang usa ka magtotoo nga positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, makakaton gid siya. Makakaton siya sa grasya. Ang grasya naghisgot mi tungod sa espirituhanon nga pagtubo. Dili lang ning grasya nga nakadawat ta og mga butang, no? Grasyoso kay siya kay gihatagan ta niya sa usa ka butang. No, dili lang inana. Dili lang kay sa usa ka butang kundi sa dihang nagatubo kita sa grasya, bisan man sa pagpailob, nagatubo kita sa pagpailob, bisan man sa pagkontrol sa atong kaugalingon sa pagkasuko, is nagakontrol kita sa atong kaugalingon sa pagkasuko, self-control, o pag kinabuhi nga grasya nga di ang atong fellowship with God, nagatubo nga sa pagkahamtong. The morning word nga grace, dapat grow in grace with that. Magatubo ta sa grasya. Dili na ta mahilabtanon. Kapoy ka ng hilabtanon ay. Di na ta legalis. Kapoy ka ng legalis ay. Kung ang kinabuhi sa ka magtutuo gani legalis niya hilabtanon, kana wag na mo tubo. Mailhan nimo ang usa ka magtutuo nga nagtubo kay dili na siya manghilabot ng bisan kinsa. Dili na po siya legalista. Ang murag i-base niya ang iyang kinabuhi ngadto sa uban. Ang murag siya ang matarong, niya ang uban makasasala. Pero kung grace-oriented ta, dili na to i-base ang ato ang level sa atong maturity ngadto sa uban. So we never stand still in the Christian life, whether progress or retrogress. Now, timan na nato sa Christian life, dili ta pwedeng mag-stand still.
Sa pagsalig sa Ginoo, magamit ng standstill. Pero sa Christian life, dili magamit ng standstill. Kinahanglan, mo advance ta, o kung wala man ta mo advance, nag-retrogress ta. Kinahanglan mag-progress ta o retrogress. Walay standstill, no? Diya sa Christian way of life. Dapat muswag ka gyud. Kung wala ka mag-uswag, nagpasabot, nag-retrogress ka, nagpababa ka. The rate at which we advance or retreat depends on our consistency or failure to learn and apply Bible doctrine. Kung kulang taong nga doktrina sa ato ang kalag, mo nang dili na to masabtan kini siya. Nag-advance ba ta o nag-retrogress ba ta? So, ang pinaka-importante nini is doctrine gyud, doctrine. Doctrine gyud ang nagapahimsog nganhi kanato. Mo nang ang 2 Peter 3:10 nagaingon gyud dinha, but grow in grace. Now, nagpasabot, but grow in grace. Saan man nimo pagtubo sa grace? Doctrine, Bible doctrine, Bible doctrine, Bible doctrine. That's the only way that you will grow in grace. When we accomplish the goal of spiritual maturity, we become a winner in the spiritual life and a witness for the Lord Jesus Christ in the angelic conflict. So, okay, diri na ta karon sa feeling the grace of God. So, na ta sa feeling the grace of God, no? Situate, gikuha siya sa Grigong pinulungan nga episkopyo, no? Situate that no one comes short of the grace of God. Come short of the grace of God, gikuha sa Grigong pinulungan nga hosteryo, no? That no root of bitterness is springing up causes trouble. So, inokleo, no? And by it may be defiled. Sa Hebrews 12:15. Now, hosteryo, coming short of the grace of God, has several connotations. Yung word nga, hosteryo. To fall short, pwede. To be below standard, pwede. And to fall back. To miss out on. Maling hosteryo. In other words, hosteryo indicates refusal to avail yourself of the grace provision for the advancing to spiritual maturity. So, morning hosteryo, botip sabot nga wala nimo gitugutan ang imong kaugalingon nga maka-avail ka sa gitawag na to grace provision sa diha sa pag-advance sa spiritual nga paghamtong. Wala nimo tugutan ang imong kaugalingon nga mag-advance sa spiritual maturity. Hosteryo, no? So that means you are failing the grace of God. Nabagsak ka diya sa grasya sa Diyos. Kaya ang kabubuton din sa Diyos, nga mukabot ka sa grasya sa Diyos. O ang pagkabot sa grasya sa Diyos, ang pulong grasya, usay makakita ta diya sa pulong sa Dios, no, nga ang word niya is favor. Favor with God, like kay Mary nga siya ang gigamit sa Ginoo nga nagpanamkon sa kay Jesus Christ. Apan ang pulong favor din ha means grace, no? Sa samang pag-iusab kita, dapat mahibaluan na to nga ang atong kinabuhi, favor with God, that means nagatubo ta sa grasya. But the grace of God never fails you. Dili gyud mapakyas ang grasya sa Dios. Og mao pud na kita kung nagatuo, nagasalig ta niya, nagpasabot nga nagatubo ta sa grasya. Di ta mabagsak sa grasya sa Dios. His grace is immutable. The objective of the Christian life and the purpose for which you are left on this earth
is to utilize the grace of God. Morning katuyuan o ganong napatas kalibutan. Mintras nagaginhawa pa ta matag karon og unya, napa ang grasya sa Dios, napay purpose ang Dios sa atong kinabuhi. Gusto pa niya nga ma-manifest sa atong kinabuhi ang grasya sa Dios. Nga nagtubo ta nga sa pagkahamtong. Nga wala ta nag-react sa mga panghitabo sa kalibutan. Wala tay pagdumot, wala tay kasuko, wala tay kahadlok, wala tay kabalaka. Wala tay negative reaction o kung sa may nagtabo sa kalibutan. Except to depend on God's word and God's power. O kung sa may gisaad sa pulong sa Dios ug sa gahom sa Dios, nagasalig kita dinha. When you use the rebound technique, God applies the same principles of forgiveness that canceled your sins at salvation. Now, hinundo man na to, na pre-salvation sin o na post-salvation sin. Ang pre-salvation sin, nasulbad kini siya sa dahang gituuhan ni mga gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ang post-salvation sin, nasulbad kini siya dito na sa cross daan, gibayran na ang tanan natong sala. Ug busa sa dihang nagagamit kag rebound, automatic ang forgiveness sa atong mga sala. So when you confess your sins to God, He graciously forgives and purifies you from all wrongdoing. Nga naman graciously man forgives and purifies you from all wrongdoing. Tungod kay human na ni sa cross. Ang buhat ni Jesus Christ sa cross, both pre-salvation sins and post-salvation sins, gibayran niya. Your sins are blotted out sa Isaiah 44:12. You are back in the bottom circle and filled with the Spirit. You did not earn forgiveness at salvation, and you do not earn forgiveness afterwards. To possess the happiness, peace, blessings, joy, and power that God has made available to all believers, you must first appropriate His grace in rebound. So, muna importante ni nga natan ning happiness, peace, blessings, joy, and power that God has made available to all believers. But dili ta makabato niini kung aduna tay sala ug wala na to gigamit ang grace provision sa Ginoo nga mao ang 1 John 1:9 kining rebound. So if you think you can help God to erase your sins by changing your behavior through some form of sublimation or agonizing in the closet, or trying to work up some ecstatic or emotional experience, or fasting and praying, or through some system of good works, or giving, or because you are holy or use holy language, then you have failed the grace of God. All human works are contrary to grace and can never remove the misery of your failure. Balik ko na to. All human works are contrary to grace and can never remove the misery of your failure. Dili siya makaremove sa mga misery sa atong failure. The most difficult issue for some of you to understand is that God forgives you and blots out your sins immediately when you name or cite them to Him. Automatic na siya. Limpyo ka sa imong mga sala. Sa diha mo gamit ka sa grace provision nga mga 1 John 1:9. And then isolate dayon. Isolate past sins. Kung sa tong salaan, nagdumot ka, amahan ng Diyos, nagdumot ko. And then isolate. Ayan na pagdumot. So the rebound procedures is so simple. The grace of God in action. So muna, the grace of God in action. The moment you confess, you are automatically forgiven sa imuhang sala nga nabuhat. Ang karon ha, dili tong sa pre-salvation, katong sa post-salvation. So the Greek word po, springing up, actually means to sprout in the mind. In order for anything to sprout
first of all, there must be a seed. Mao gina siya, no? Agricultural analogy. Dili pwede nga naay mo gawas nga walay binhi nga gitanom. And what must the seed do before it can sprout? Una, mamatay sa siya. Walay binhi nga ilubong. Pag ilubong niya na, mamatay sa siya and then sprout din siya. Mugawas din ang iyang mga salingsing. When you remember a sin that is dead and buried, forgiven and forgotten, you nurture the root of bitterness. Mamani sa sa ka problema, no? Kining ato ang atong giatiman ang atong mga kapaitan, no? Ang atong mga kaligot-got. Giatiman na to. Dili na to gustong biyaan sa atong kinabuhi. So kung naani siya, magsige lang ta og gamit sa rebound. Wala spiritual growth. The root from the dead seed grows downward and sprouts shoot upward. Mani, ang iyang gamot nini sa seed munaog nga sa ubos, nga siyuta, mupalalom. And sprouts shoot upward. Yes, ang iyang kining ang mogitive nini muna tumupataas. What do you suppose those sprouts are? From your bitter soul shoots up a devastating chain of mental, verbal, and overt sins, resulting in even more misery and discipline. Mauning usa ka problema kung ang root atong gin-nurture, unsa ang root ang gamot sa gitawag natong pagdumot o kapaitan atong gin-nurture, ang mugawas nini mao na tong tanan nga mga klase sa sala, devastating chain of mental, verbal, overt sins. Manggawas ni nun to, matingala na ka, magsupot-supot na sila, mura na po din og machine gun. Ang machine gun o Armalite mo ng mga armas nga atong naibaluan nga pag tira sila og kalaban, magsupot-supot lang ang bala. So yun na ang mahitabo sa ato ang kinabuhi. So kung nagpabilin ang atong pagdumot, nagpabilin ang atong pagbati sa kapait, self-pity, now magsupot-supot niya na ang klase sa sala, not only mental, but also verbal and overt. Mura po niya siyang masingan, no? So your discipline now is not for the sin that is dead, but for the sprouts that you have surfaced. No? Bitterness, gossip, maligning, revenge, harassment, vindictiveness, then ostracism. So the present active subjunctive, natay grammar dire, no? Present active subjunctive of enucleo. Nagpasabot ni, basta subjunctive gani, nara sa imuha, ikaw ang nagabuot nini. Ang present matagkaroon o gunya, ang active, yes, ikaw ang nagabuhat nini, no? And then ang subjunctive, nara sa imuha, whether you choose this or not, no? O sa pulong nga enucleo, trouble, indicates that you allow your skeleton to keep on troubling you. So ikaw rin gitugutan nimo ang katong skeleton, katong kalabira, nga diin mo nagpabilin diha sa pag-trouble nga kanimo, pag-hassle, pag-heart nga kanimo. So, the inevitable rot of bitterness in your soul causes others to be defiled. Kumonim, ang metabo nini matakdan po ng uban, ma-defiled po ng uban by operation fallout. Ang gitawag kini siya operation fallout. Manggawas po ni, no? Maapektuhan po silang tanan. Murag, makakita bitaw ka, no, nga sa dihang ang usa ka tawo kasab-an, ang gikasab-an masuko pod, no? Kung ang usa ka tawo gisingkahan, ang usa ka tawo masuko pod, musingka pod, no? So madamay ning uban, no?
So gitawag na to operation fallout. Whenever you fail to isolate your sins, bahantod nga dili gyud ka no mag-isolate sa imong sala. Failure ka pag-isolate sa imong sala. The repercussions never stop with you. Dili ni maghunong sa imuha. Your failure is pervasive, is spreading to everyone around you. So mo ning problema. Kay makadamay tag-uban ini. Mahimutang stumbling block ngadto sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. So, unang stumbling block niya na nga sila, makasala na po dinoon sila. Kaya maghukom naman sila sa tuwa, mag-judge na sila sa tuwa, magmalay na sila sa tuwa tungkol sa atong dili mayong gawi. So, ang imong sala, nanganak og laing magtotoo nga nakasala. So, not only are you miserable, but you cause misery to those with whom you associate. Halimbawa sa imong pamilya. Ikaw lang untang miserable, pero nadamay ang imong entero pamilya. Halimbawa, ang usa ka miyembro sa pamilya, nagpakasala siya. Siya lang unta ang nagmiserable, kay siya ang nakasala, nadamay ang pamilya. Ang usa ka miyembro sa pamilya na bilanggo, ang tanang miyembro sa pamilya nag-hustle sa kaulaw, dili lang sa kaulaw sa gibuhat sa usa ka miyembro sa pamilya, kung dili naghago pod kay di man pwede nga dili nimo adto-adtoon dalaw-dalaw ng imuhang igsuon dito sa bilangguan. Hatod-hatod kag pagkaon, pliti-pliti ka no. Gasto kag panahon. So daghang maapektuhan sa imuhang mga failures. You cause others to become bitter. Suffer po sila kapait. You generate revenge activity. You influence other people to become gossips. May tabo. Gigamit na po hinoon ka nga sila magtabi-tabi. May Muslim mangdaot and maligners. And you engender emotionalism. Guilt complex and self-flagellation. You not only drive people away from you, but you drive people away from the Lord. Dili lang ang mga tao, imbis mo dool sa imuha, imong gipalayo sila. Gawas pa niya na, imo pag yun silang gipalayo diya sa Ginoo. Kaya nadamay naman sila. Gipalayo nimo sila diya sa Ginoo, o gipalayo nimo sila diya sa iyang pulo. So when you succumb to this type of carnality, you always hurt the people you love most. So dili lang ikaw ang masakitan nini. Pati ang mga katawhan nga dool nimo o mga tawo nga gihigugman nimo, masaktan po sila. However, there is a gleam of light. Nay gitawag nay gihapoy kahayag nga atong makita nini no. The subjunctive mode of enokleo is potential. Potential pagyapon, which means that bitterness does not have to trouble you. Pwede pod, no? If you will confess your sin and forget it, kanilang unta kung matumanday nimo sa Hebrews 12:15 commands you to forget your skeleton in the closet, dispose of it where God has already taken out. So dapat ka ng mga skeleton in the closet, katong imong mga gitaguan nga mga walay gamit nga mga sanina, katong ang botning pasabot dinhi, katong mga kalabira sa imuhang aparador, unsa man kalabira sa imong aparador, katong mga pagdumot diha sa sulod sa imong kinabuhi, no? Dapat ma-dispose na to, mawala na to siya. Kambyuan na nimo to og paghigugma. Dapat mo na to ang mapuli diha sa imuha. Dili na nga magpabilin tong mga butanga diha sa atong kinabuhi. Dispose of it
where God has already taken it. Dapat makapahulay na tani ana, no? Dapat magkinabuhi na ta nga moment by moment in fellowship with God. So, napagyapoy potensyal, no? Makining mga kapait, mga kaligut-gut, mga trouble, mawala gyapon nga ni kanato. Gamit lang sa countries, no? Confession sa imong sala. So, pinagi niya na pwede pa nga magtubo sa pagkahamtong. Adunay daghang mga tao nga atong nakita sila nga bisan man nga nakasala sila. Pero ning bangon sila ug sa ilang pagbangon nahimo gyapon silang great believer. Like David. Kung atong tanawon kay atong tanawon ng kahimtang ni David, grabe ang iyang sala. Sining si David. Gikan sa dili niya pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ngadto na siyang ilog sa asawa ni Uriah, pagpatay ni Uriah, daghang mga plano niya. Bisan pa niya nang nagsumpay-sumpay ng mga sala ni David. Sa later portion sa iyang kinabuhi, sa dahil disiplina na siya, o nakahibalo na siya nga he is under discipline. In fact, he is supposed to be mo-undergo na yun sa sin unto death. Apan, tungod sa iyang realization, nimbalik siya sa Ginoo sa Psalms 51. O sa dihang nibalik siya sa Ginoo, nahimo pagid gihapon siya nga great believer sa iyang later time. Nga diin, bisan man pag-abot sa iyang kamatayon, nahimo pagyapon siyang great example sa atong kinabuhi karon. And not only David, dili lang kay David lang. Daghang mga failures. Pero nakabalik like Paul. Si Paul kay dili pa gito siya magtotoo. Pero sa diyang nahimong magtotoo si Apostle Paul, grabe gyud. Nahimo pa gid siyang great believers. Great example bisan man sa atong panahon sa churches. Sa samang pag-usab, ang atong kinabuhi, bisan man makasala pa kita, pwede paghihapon nga makarecover kita ug mahimo kitang great believer sa atong kinabuhi. Hinumdumin ninyo na siya, no? I just do hope nga inyo lang mabutang sa inyong panghuna-una. Dili pa ta hingpit karon, pero pwede pa ta makasala, pero bisan man nga makasala pa ta, pwede paghihapon nga mahimo tang great believer sa later sa atong mga kinabuhi. No? Hinumduman na to nga dili tungod sa atong pagkamakasasala ug kadako sa atong mga sala, hinoscribe ng atong sala, nga dili ta mahimong great believer. Si Apostle Paul, kagantya mga hinoscribe, mga linuog, mga krimen, apan natong nakita na himo gyapon siyang great believer. Just remember that Jesus Christ died for all. Dapat masabtan nato na siya. Dili lang sa mga maayong tao, kundi bisan man sa mga kriminal. Jesus Christ died for everyone. O nagahatag siya opportunity sa matag usa nga mamaluwas o nga dili lang mamaluwas, mahimong hamtong nga magtotoo, mutubo sa super grace ug nga magkinabuhi as unto the Lord. So as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Psalms 103:12. You need never look back. Dapat dili kita mag-look back. Now, checking on your account. Dito sa checking on your account. Now, look at the first three words of Hebrews 12:15. See to it, it is a praise of mental attitude. Now, nanapoy grammar dire, the present active participle. No? Present, matagkaroon og unya, active, nagpasabot nga kinahanglan nga atong kita ang magtrabaho na ini. And then participle of nanapod ang episkopio. Keep on seeing to it, no? Means to ride hard on yourself.
or to check yourself constantly. Permanente yun na itong dapat check up po ng itong kaugalingon. What should you check? That you do not allow sin to be prolonged. So, muning dapat nga i-check na to. Dili na to tugutan nga ang atong sala magdugay sa atong mga kinabuhi. Hebrews 12:15, situate, no? Ang word situate din na. Ayog tuguti nga magpuyo ang sala kaya sa atong kinabuhi. Kinahanglan rebound din ta. Ask yourself, do I have a guilt complex about my sin? Do I keep thinking about it? So, kinusay, kinatong sala, tinood man gid hindi ta kalimot. Kaya atong brain, o kung saan na-register niya na, mahinumduman man na to, dili ta makalimot sa atong nabuhat ng sala. But, pwede ni mo nga, dili na atimanon ng mga sala. Di na ka maghuna-huna niya ng sala. Do I keep reliving the situation? Do I get upset and associate past sin with every difficulty in my life? Am I bitter? Do I want to belly ache to everyone because it makes me feel better? Do I want to take revenge? Does it make me happy to see someone crawl who has wronged me? If so, you are feeling the grace of God. Kining tanan nga mga pangutana din nagulagway ni sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga wala nakapaligon, wala naka-edify sa body of Christ. The Bible is filled with wonderful doctrines. Puno kayo og mga doktrina ang pulong sa Dios. But you will never understand them if you let even one sin in your life be the basis of more sins. Di mo masabtan ang pulong sa Dios kung adunay sala. Di man gud makalihok, nag-grieve man gud ang Holy Spirit, nag-cleanse ang Holy Spirit. Mo nang dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. The Bible contains all the principles of inner happiness, peace, and joy. Mao gini ang kabubuton sa Dios. Natay happiness, peace, and joy. Kaya sa kaaway, gusto mong gid niya nga watay kalipay, watay kalinaw. Gusto mong gid niya kanunay tang nay kagulanan, kabalaka, kapungot, pagdumot, maunay sa kalaban. Pero ang sa Dios, gisulat diya sa Biblia, ang mga prinsipyo na dapat aduna tay inner happiness, aduna tay peace, tranquility, joy, no? Self-control, patience, kindness, no? Goodness. But you will never experience them unless you isolate your sins. So, di ta maka-experience na kung dili ta magkamao nga mo isolate, no? Sa sala. When you make a patsi gani, unsa ganing patsi kining dali kay ta mo pasangil nga sa uban, no? Murag ang uban ang atong pasangindan sa atong mga sala. When you make a patsi of your old sins and blame all your other weaknesses, failures and difficulties on them, you are totally divorced from reality. Kuya po ng operation patsi, ang atong sala, atong ipasangil nga sa uban, no? Under perpetual discipline, you will always wonder, why is this happening to me? Why is this happening to me? You think life is passing you by? You think no one understands. But cheer up. The Bible understands you because the Bible is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Just remember that. The Bible is the mind of Christ. In effect, the Lord says, it is not that no one understands you. You do not understand me or my word. You have no concept of my grace. So, kung wala yun na ito masabti ang grasya sa Diyos. You think your discipline is for something you did in the past. Oh no.
It is discipline for something you are doing right now. For a mental attitude sin, for a sin of the tongue, for an act of revenge, you are spiritually Humpty Dumpty that has fallen off the wall of God's grace. Kaya na, no? Kining nahulog na ta sa grasya sa Diyos. So, ang atong kinabuhi, bagsak na yun nga bagsak. So, when you do not isolate a confession by the faith trace technique, your life goes to pieces and you sit in motion, an interminable misery machine. You cannot place blame for your misery and bad decisions on others. The devil is not after you. Di na na ang atong kaaway nga si Satanas, di na na manghilabot nimo. May balo na siya nga okay na siya sa imo ha. You are the monster chasing yourself. But as long as you are alive, it is never too late to rebound. Huwag na yung dapat na ito nga masabtan. It is not too late to rebound and isolate your sins. The time to start is now. Dapat karon na. Dili na ugma, dili na sunod semana. Rebound, isolate past sins, and then keep moving. When a sin dies by confession, the Holy Spirit then controls your soul. God takes over. You are able to produce divine good. Back in fellowship, you have a different type of sprout. You have a new mental attitude of patience, tolerance, and personal love. You do not hate anyone. You are relaxed. You live and let live. So whatever you have done in the past, you cannot go back and undo. But this does not mean that you can waltz on your obligations. If you have debts, it is your responsibility to pay them. Under the filling of the Holy Spirit, you are able to fulfill your responsibility without becoming bogged down in any past sins connected with your failure. Ayaw nagpapildi niya itong imuhang mga past ng mga sala. No? Kinahanglan ma-release na kaniya ito. From this point, you can stop looking back. Di na ka magtanaw balik sa likod sa mga nagapanghitabo sa imong mga sala and move forward. Tanaw na kasaunahan like Paul, pressing on toward the goal. You are able to function under grace apparatus for perception. Advance to spiritual maturity and produce divine good. Ano na makaproduce na ka-object nun nga kayon, not human God. Now you can begin to have the happiness, tugod na po nga doon kay kalipay, peace, stability, and inner beauty that God has designed for you. So every winner believer in the Bible sinned or failed. Yes. Mga magtotoo, mga nagmadaugon sa mga nagmadaugon nga magtotoo sa Biblia, nakasala po na sila o nagiging pakyas pa na sila at some point in his life. There are no Bible heroes who did not fail. Kamu makasulti ba mo nga na mga Bible heroes nga wala mabagsak? Tama, bagsak man sila. Abraham, David, bagsak man sila. Moses, bagsak man sila. Paul, bagsak sila. But what did they do? Sit around and cry about it. Sa may nagbuhat, sit around and cry about it. They did not. They confess it, forgot it, and keep moving. So nahimos lang great believers tungod kay gi-apply nila ang rebound, isolate, and then keep moving. They were great because they isolated their sins. They never looked back. They never remembered. As a result,
when suffering came to them, they knew it was suffering for blessing from the Lord. Psalms 119:67. Whether they were in suffering or prosperity, they had inner happiness. Why? Because they were in fellowship and they were advancing in their spiritual lives. We all have a certain amount of pressure, adversity, trial, heartache, and difficulty. As a matter of fact, spiritual maturity is accelerated through suffering and pressure. Just as physical muscles are developed under pressure, so spiritual muscles are increased under adversity. Ultimately, all suffering is for your blessings. But suffering for discipline is designed for your correction. If you are suffering for discipline, then you must evaluate your life and ask, where have I failed? What is the sin? So isala. What do I need to confess? When you discover and confess that sin, your slate is wiped clean. So the suffering continue, it is no longer for correction but for blessings. How can God do that? So adunay mga dagko nga mga panghitabo nini nga example nini nga nahimos lang Kristohanon, pero bisan sila nahimong Kristohanon, nagpabilin sila sa pagpakasala. Ug tungod kay nagpabilin sila sa pagpakasala, motong nga bilanggo sila, nakasala sila sa mga sala nga diin kinahanglan bilanggoon sila. And then dito sa bilangguan, nagpabilin ang disiplina sa Diyos nga nabilanggo sila, apan bisan na sila sa sulod sa bilangguan, nagmalipayon sila. Sa dihang nakakaton sila sa pagtulunan, nga din dapat magkinabuhi silang uyon sa kabubuton sa Diyos. Bisan na ka sa gamay kaya nga kwarto, pwede di kang magmalipayon. Sama ni Daniel. Si Daniel may kahadlok sa lungib sa leon. Bisan na sa gamay nga lungib, malipayon siya. So everything you ever do that counts, anything that might be construed as great or as victory or as honoring the Lord, is not because of who you are, but because of who He is. Just remember, nga atong pagkinabuhi sa kalibutan is not because of who we are. Naapatas kalibutan because of who He is. Nganong naluwas ta? Not because of who we are, but because of who He is. And what He provides, since He provides forgiveness and blot out your sins, why will you not forget them? Kung ang Diyos nagkapasaylo man ganin ni Ana, nganong dili man ta magkapasaylo sa atong kaugalingon? Gipasaylo ganito sa Diyos. So isolate your sins and keep moving. Ayan ang kadisturbo ni Ana. Dini kita karon sa the purpose for your life. Kung sa may purpose sa imong kinabuhi. Napatay 5 minutos. The object of this message is not to discourage you, but to wake you up to reality. To be without peace, happiness, and blessings in your Christian life because you fail the grace of God is a tragedy. Kung nabagsak ganita sa grasya sa Diyos, tragedy gina. Kung nagkinabuhi ganita nga dili uyon sa kabubuton sa Diyos, tragedy gina. God's grace never fails you. You are still alive. God still has a purpose for your life. He wants you to have the blessings, inner peace, happiness, and production that will count for eternity. Now, ang Diyos mo ganyan purpose yun. Na natay production, natay blessings, natay inner peace, natay happiness, o natay production, natay nahimo that will count for eternity. Natay mga nahimo sa kalibutan nga dunay value sa eternity. Mo gining kabubuton sa Dios. So unsang purpose? Para sa rewarding sa rank and authority sa atong posisyon niya dito sa taas. Mo ning gihatagan pa tanay kinabuhi.
Mauning gusto niyang magkapangalagad pa ta. Para natay production that will count for eternity. All blessings designed by God for you are potential by virtue of your position in the top circle, in union with Christ, but they can be realized only in the bottom circle. Of temporal fellowship, your capacity for blessing depends on your ability to stay in fellowship by isolating sense, your use of faith risk, your attitude toward Bible doctrine, and your progress toward spiritual maturity. So, keep on lang ta, no? Keep on and keeping on lang ta. Doctrine resident in your soul becomes the cup into which God pours out His blessings. Sa Psalms 23:5, naging nila, my cup runneth over. Mao ka nang gingon ni David, no? Gapo ka na. My cup runneth over. Kung sabot, sa dihang na doctrine resident in your souls becomes the cup into which God pours out His blessings. Matingala ka nga walay undang ang kalipay diya sa imong kalag. Ang cup diri nagulagway sa atong sa sudlanan sa mga doktrina. Ug tungod sa doktrina diya sa atong kalag, ang mga kalipay, ang kalinaw, ang gitawag nato paglaom, kanunay nga nagagawas diya sa ato ang kalag, into which God pours out His blessings. Your production in the Christian life can occur only while you are in the bottom circle. So makaproduce lang taog divine good sa nata sa bottom circle, nata sa pagkinabuhi in fellowship with God, filling with the Holy Spirit. When the signature is in control of your life, nothing you do counts for God. Wala gyud. Kung control ta sa old signature, wala tayong mabuhat para sa Diyos. Any good deed generated by the signature is human good and totally unacceptable to God. Jeremiah 17:9, Hebrews 6:1. The only source of divine good is the ministry of the Holy Spirit, and the Holy Spirit produces in your life only while you are in the status of spirituality. So dapat magiging spiritual kita. When you fail to appropriate the grace of God, you snub the Holy Spirit, you grieve and quench Him, Ephesians 4:30 or 1 Thessalonians 5:19, He is locked up in a corner where He cannot produce in your life. Mao ni. Natay sala, ang balang espiritu walay mahimo sa atong kinabuhi. Kinahanglan limpyo kita. 1 John 1:9 and then isolate. You cannot serve Jesus Christ, function in your priesthood, fulfill your ambassadorship or witness for Christ unless you utilize the grace of God. So, dapat gamitin na to ang grasya sa Diyos. Matong itawag na to rebound technique, isolate persons, and then keep moving. So the issue in your spiritual life is which law will you serve? To serve the law of carnality through failures to isolate your sins, lighting one sin or another will burn down your life as well as those around you. To serve the law of spirituality through rebound, isolating sin and advancing in your spiritual life means not only to receive blessing from God, but to be a witness for His perfect plan. Somewhere in your vicinity, there is someone who needs Christ. Some waiting to see the power, stability, peace, and happiness that you can have in adversity or prosperity. Someone waiting for a demonstrations of the dynamics of God the Holy Spirit in your life. Okay, so hapit naman kita ni Muhammad, pero di man pwede na itong bukson, the issue of salvation. No? Dito magtapos sa atong pagtuon karon. And then tiwaso na to ni sa Sabado sa buntag, mahuman siguro na to ni. No? Kining the issue of salvation, kaya napamanggoy, napay doctrine of rebound, doctrine of divine discipline, atong mga matunan. So, mukhaon to ang pulisya siguro mga 30 minutes. So, dirita magsugod sa ito ang pagtuon sa Sabado sa buntag, the issue of salvation.
Okay, so basig aduna mo yung mga pangutana mo ato sa ta sa closing prayer. Una ta mo adto sa atong mga pangutana. Dali ah. Okay, mag-aato sa tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami naghahatag sa mong pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo. Bisan man sa panahon nga imong gihatag nga ni kanamo, nga diin kami naka-invest something for eternity. Bisan man sulod lamang sa pipila ka mga oras. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaayo. Dismiss us with your grace sa mong pagpamahulay karon nga makahatag kami, maka pahulay na usab kami, maka-restore na po sa among panglawas ug mga adlaw o magpadaugon na po sa among espiritual ng pagkinabuhi. Father God, ang tanang dungog ug himaya akong ginauli nga kanimo, ikaw man lang gyud ang angayan nga modawat sa mga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya. O kini akong ginatugyan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.